Milyong-milyong pisong halaga ng umunay smuggled cellphones mula China ang nakumpiska ng Bureau of Customs. Ipinuslit umano mga cellphones sa isang warehouse sa Maynila. May ulat on the spot si Dante Perelio. Dante? Yes, Rafi, mahigit 6 na milyong piso nga ang halaga nitong mga mamahaling cellphone na nakumpiska ng mga tauhan ng Enforcement and Security Service ng Bureau of Customs. Rafi, nasabat ang kontrabando matapos unang makatanggap ng ulat ang ahensya na may mga imported goods galing China na ipinupuslit ang isang warehouse sa Maynila. Nang araw na magsagawa ng investigasyon ng ahensya rito noong Enero, isang closed van ang naaktuhan nilang nagmamadaling umalis. Nagkaroon ng habulan at nang abang-abutan nga ng mga otoridad ang closed van sa San Marcelino Street sa Maynila. Dito na nadiskubre nila na may karga itong mahigit 700 piraso ng imported at mamahaling Android cellphones. Pero Rafi, wala itong kaukulang dokumento. Dahil hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa customs, ang mga may-ari nito ay sasampahan na sila ng kasong paglabag sa violation of Tariff and Customs Code of the Philippines. Gayon din ang 2 empleyado ng Wind Freight Express Total Logistics na sina Narciso Briones at John Jamila Bernarjon na may dala ng closed van. Isa sa ilalim naman, Rafi, sa auction ng mga nakumpiskang mamahaling cellphone para raw mabawi ng gobyerno ang nawalang kita sa buwis ayon kay Customs Commissioner Rufy Biason. Dahil naman sa matagumpay na operasyon ng Bureau of Customs na protektahan ng mga local cellphone traders mula sa negatibong epekto nito sa merkado, nagbabala rin ang ahensya sa mga smugglers na patuloy pa rin nag-ooperate. Yung pinakausap. Isa sa mga problema rin natin yung smuggling ng mga cellphones dahil alam naman natin mabenta yan, ano? At isang commodity or produkto na nangangailangan ng permit. So yung iba sino-shortcut yung proseso, nag-skip doon sa paghingi ng permit, hindi dumadaan sa tamang proseso. Mahuhuli rin kayo ng Bureau of Customs. At yan ang mainit na balita, Rafi, mula rito sa Maynila. Balik sa'yo. Maraming salamat, Dante Perelio.